Buti na lang hindi tayo nagdilig kahapon ng hapon dito sa ating third flat kasi kaninang umaga ay umulan po dito sa ating area. So, binabantayan natin yung bago nating tanim na mga succulent dito na side kasi ayan guys, baka malusaw yung ating mga plant, maulan and then sobrang init po dito na area. So, ayan yung update sa ating mga crested euphorbia dito na aside. So, yung ating variegated euphorbia ay medyo mataas na. Unlike before, ayan, tuloy-tuloy din yung pagkalapad ng kaniyang variegation. Ayan, and then sa likuran din ay meron ding konting variegation. So, yan ay galing po sa rootstock. So, hindi po siya albo, kundi rootstock po siya. Galing po siya sa rootstock and then pop. And then, heto guys, meron ding lumabas na white variegation sa ating rootstock. So, yan yung mga nangyayari dito sa ating plant. So, hinayaan lang natin sila dyan. Yung ating mga rootstock ay medyo matataas na. And then, yung mga plant natin sa ating PVC ay medyo nagsisiksikan na guys. So, yan yung bibigyan natin ng pansin ngayon kasi maulan na and then mainit dito sa ating location. So, baka malanta yung iba nating plant. So, ganito lang yung ginagawa natin. Ayan, tinatanggal lang natin yung mga dry leaves sa ating mga plants. So, yan at nagtry akong magparami ng ating euphorbia dito sa ating vertical wall. So, yan guys. Kasi yung ating euphorbia ay anong tawag dito na euphorbia? Ayan. Medyo lush na sila. And then, dito ko kinuha yung ating mga haworthias na tinanim natin doon sa second flat. And then yung tinanim natin dito ay ano naman, yung euphorbia natin na hanging plant. So yan at kasi ngayong summer ay hitik kung magbigay ng flowers yung ating euphorbia. So doon sa ating third flat, ayan, dito na side ay ayan, nabawasan na kasi nag-propagate tayo ng ating mga euphorbias. So, hindi ko pa sila nadiligan and then, hindi naman masyadong nakaka-receive ng ulan dito na side. So, siguro mga 3 days pa bago natin diligan yung ating euphorbias. So, yung ating mga rootstock dito guys ay medyo matataas na. So, balak ko na namang mag-graft ng ating crested euphorbia. And then, ang gagawin natin ngayon ay maglinis tayo ng ating vine. Kasi medyo makakapal na yung dahon ng ating vine. So, heto lang naman yung lagi kong tinitrim dito na side kasi yung vine natin ay every day ayan nagsilabasan yung kaniyang mga talbos. So mabilis lang tong guys lumago kasi lang naman siya yung parang damo-damo. So nakakatulong siya sa ating mga plant para ma-block yung sobrang init na nare-receive ng ating mga cactus and succulents. So, dito kasi na side ay mga bagong tanim. So, kailangan nila ng protection para hindi sila malusaw. Kasi malulusaw po sila pag sobrang init. Meron na atang nalusaw na succulent kasi maulan and then sobrang init. So, nalusaw yung isang natin, pretty in pink. Galing siya sa doon sa ating plant track and then nilipat natin dito kaya yan nalusaw siya sa sobrang init. And then update sa ating super balm, ayan yung
nangyari sa ating super bomb, medyo nasunog kasi mainit dito na area. So yan, pag walang support yung ating mga plant, nasusunog po yung ating mga succulent. And then hetong ating ghost plant ay matitibay naman po. Gustong-gusto po nila ng sobrang init. And then bantayan lang natin sila sa maulan kasi dyan po nagkakaroon ng root rot. So kailangan bawasan natin yung dahon ng ating vine. Ayan. And then heto yung mga hawortias natin dito na tinanim. So hindi pa siya medyo naka-recover. And then yung ating pretty in pink na naiwan, surviving. And then yung ating mga cactus. So balak ko dun sa ating first plot na taniman ng mga mother plant kasi marami tayong mother plant dito sa ating munting garden. So ang gagawin ko para mag-flowers na yung ating mga mother plant, ilipat natin sila dito sa sa first plot. So medyo marami na yung pops ng ating mother plant. So yan yung dahilan kung hindi sila nagpo-produce ng flowers kasi sobrang daming pops na lumalabas sa ating mga cactus. So medyo mabasa pa yung soil ng ating flat. And then yung iba nating cactus dito guys ay ayan, medyo malalaki na. And then heto yung succulent na ayan, medyo gumanda siya dito kasi before siya dehydrated. And then yung ating fish hook ay malalago na din. Mahilig po sa water yung ating fish hook basta nakalagay po siya sa full sun. And then yung ating mga hawortias dito guys ay malalago na. So maganda tong ginawa nating experiment na naglagay tayo ng vine dito na side kasi nahaharangan po talaga ng yung sobrang init. So na na-block siya ng vine. Kasi maganda yung vine natin, mabilis lang po yung lumago. Then yung ating mga hawortias guys ay ayan, sobrang lalago na. Mabilis lang siyang naka-recover dito na side simula nung naglagay tayo ng vine. Ayan, green na po yung ating plant. And then ayan, meron ng isang succulent na hindi po nakasurvive. So balak kong maglagay dito ng siguro purple delight. Maglagay tayo dito ng purple delight kasi matibay yun sa full sun, sa rain or shine. Try nating maglagay ng purple delight. So yung ating Adolphii ay surviving. Ayan, sobrang na niya, busog. Yan. Yung ating banana ay happy bean. Yung ating happy bean ay hindi pa siya nagka-roots. Medyo payat pa. And then yung ating nilagay na alus dito, yung hybrid alus ay okay naman po. And then isa pang ghost plant. Or ghosty. Ghost plant ba to or ghosty? Ayan. And then yung firestorm. Ayan. Medyo green lang. Hindi pa masyadong stress kasi nga sila na black ng ating vine. And then yung ating Mindusay. Ayan. Medyo na leggy ng sunlight kasi makapal na yung ating vine. So magtatanggal tayo ng konting dahon para
makaka-receive naman ng konting sunlight yung ating mga succulent dito na side. And then okay na yung ating mga cactus, green na green. Ayan, daming pops. Yung ating firestorm ay napakaganda po. And then yung ating mga echinopsis dito na side ay ayan siya. Busog na po yung ating mga echinopsis. And then napansin ko parang isa lang yung ating ash squash or Gymnocalcium. And then update sa ating Murasaki guys. Ayan, parang okay na yung ating Murasaki. Dark na yung kaniyang pagka-pink, purple. Ayan, parang gusto niya sa kaniyang pwesto. So, ayan, magparami tayo dito ng ating Purple Delight or yung ating Murasaki, I mean. Ayan. So, pag medyo malaki na siya, try nating i-propagate yung ating Murasaki para dumami sila dito sa ating munting garden. And then yung ating copper spoon. And then yung bago nating Euphorbia. Ayan, try din nating i-cut para dumami yung ating, yung parang pink maroon na bago nating Euphorbia. So, yan sila dito sa ating third flat. And then, mabasa pa. Sobrang basa ng kaniyang soil. Kaya, yan yung ating mga plant. Medyo green. Kasi nakasipsip po siya ng nakasipsip sila ng maraming tubig. And then, siguro next time magdagdag tayo ng konting succulent dito na portion. So yan guys yung update sa ating third flat dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.